everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Malabo na nga bang makuha natin ang corona ng Miss World? So kung bakit at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss World tayo ngayon. Ayun nga, nakakaloka dahil ay nako, papunta na tayo sa exciting moment ng competition na to. Grabe no. So talagang matindi talaga ang labanan ng Miss World at ang hirap umeksena. So ang sagot ng lahat dito sa mga nangyayari ay nako, lutong makawihan, charot. Ayun yung mga naririnig natin na komento. Tapos eto na nga, yung iba naman sinasabi, malabong manalo ang pambato ng Pilipinas dyan sa Miss World na yan. Oo, ganon. Nakakaloka, no? So, yon, kagabi nga naganap na ang gala night ng Miss World. At ayun, nakita naman natin na talaga naman, my gosh, pasabog ang pambato natin sa eksena. Grabe, ang ganda ng gown na sinuot ni Miss Philippines na gawa ni Rian Fernandez. Oh my gosh, talagang masasabi ko, panalo talaga ang ating pambato. Sobrang, kung Miss Grand to, ay nako, winner na. Bukod dun sa maganda, panalo pang umeksena. Ewan ko ba? So parang minsan iniisip mo, maling pageant ba ang pinuntahan ni Chris na? Bakit ka pumunta sa Miss World? Bakit hindi ka pumunta doon sa Miss Grand? Ganon. Anyway, so wala naman tayong magagawa. Nandyan na siya at lumalaban na siya. At wala tayong ibang pwedeng gawin sa ngayon kundi magtiwala. Kasi sa totoo lang, hindi pa naman tapos yung laban. Etong na mga challenge na to ay nandirito pa lang to sa sa tawag dito, andirito pa lang sila para sa mga pipili ng pwedeng makalusot sa top 40 ng Miss World. So, ayan na nga. So, meron ng tatlo. Si India, si Turkey, at saka si Indonesia. So, si Indonesia kahapon ang nanalong Beauty with the Purpose na ikinagulat ng lahat. Kasi parang ang lumabas ay parang pinaasa lang si Oppo dito sa competition na to. Actually, yung kausap ko naman yung mga organization ng Miss World Thailand noon, tinanong ko sila, tingin nyo mananalo ba si Oppo? Sabing gano'n, hindi daw nila alam kasi alam nyo naman ang Miss World, depende kay Madam Julia. Ganon din talaga yung pananaw nila dyan, depende kay Madam Julia kung sino ang gusto. Pero yes, lumalaban si Oppo as a complete package, pero depende pa rin daw sa organization. Ay nako, nakakaloka naman yan. Diba? So ako naman para sa akin, oo nga no, yung laban ni Thailand dito parang unti-unti nawawalan ng eksena or parang papunta sa wala ang kanyang laban. Ganun ba? But parang feeling ko naman siguro makakapasok to sa top 40 and then tignan pa natin kung ano ang mangyayari sa Coronation Night. Kung ang Coronation Night ba ay back to zero uli ang mga mapipili nila sa top 40 and then doon magkakaroon ng competition. Ganun ba yon? Medyo mahirap pero sige lang, tiwala lang talaga. So ayun, sabi nga nung iba, nako baka si Indonesia na ang mananalo dito kasi nakadalawang Beauty with the Purpose na si Indonesia. Yung isa ay sa talent, pangalawa ay Beauty with the Purpose. Kumbaga parang nakadalawang challenge winner na si Indonesia. So, ito nga ang Best in Talent at Beauty with the Purpose. Pero sabing ganun nung iba, bakit hindi na lang daw binigay sa iba ang Beauty with the Purpose? Samantala, pasok naman na si Indonesia doon sa talent, di ba? Kaya, parang sabi ko nga, oo nga no? So, parang tingin ba ninyo, dapat ibinigay na to kay Vietnam, di ba? So, nakakaloka lang, no? So, doon sa head-to-head challenge, ang pumasok doon ay si Oppo, si Thailand, at saka si Turkey. Sila yung dalawang nag-last to standing. Tapos dito sa Beauty with the Purpose, parang anong nangyari doon kay Oppo? Beauty with the Purpose din naman siya kasi
tumutulong nga siya sa mga may sakit. So medyo naguluhan lang ako. So parang napunta lang yung eksena niya doon sa head-to-head challenge. And then yung beauty with the purpose na itsupwera dito si Oppo. Dapat si Oppo pa rin ang pumasok dito. Kasi kung tutuusin, siya yung maganda din na presentation. But ewan ko ano nangyari. Bakit si Indonesia at saka si Vietnam? O di ba? So ano na nangyari kay Philippines? Baka gagawin silang Asia Asia and Oceania Queens, and then gagawin naman si Oppo naman ay gagawing Miss World. Ganun ba to? Nakakaloka. Anyway, so wag tayo mag-overthinking. O malay ninyo, si Chris na pa rin ang mananalo tapos si Oppo ang magiging Asia and Oceania. Ganun ba yon? Nakakaloka. So ako para sa akin, I think medyo malakas na ang laban talaga ni Indonesia dahil nga nakadalawang panalo na siya ng challenge. And then I think Asia and Oceania, parang feeling ko siya ang makakakuha nito. Kasi nakita naman natin na talagang medyo lumamang na siya. So parang sa lahat ng Asia, siya lang yung nakapenetrate ng ganyan na dalawang title, di ba? Sa ipinanalo niya. So parang feeling ko, siya na yun. Or kaya, baka nga ang pumasok pa dyan sa last two standing, tansya ko lang si India at saka si Indonesia. Parang feeling ko silang dalawa yung medyo paborito dito. But, tuloy na sinabi ko, magba-back to zero pa naman to. So, pero mag-expect tayo sa top 10 na papasok do si Krishna para makipagbakbakan hanggang sa top 5, top 2. So ngayon, kung magba-back to zero yon, bongga yon. Kumbaga, may laban pa tayo para sa corona. Pero kung ipupuntos nila yung lahat ng total ng mga kandidata mula doon sa mga challenge nila at i-continuous nila yon yung scoring para umabot sa hanggang sa dulo, ay nako, medyo delikado na tayo dyan. Kasi parang dito medyo mababa na ang puntos natin dahil hindi tayo nakakakuha ng winning sa mga challenge. But nandoon pa rin ako, umaasa pa din ako na gagawin nilang fair ang labanan dito at baka mag-back to zero sila. So pag nag-back to zero yan, ibig sabihin may chance tayong manalo ng Miss World. But depende pa rin sa sistema. So ako, to be honest, parang nakikita ko maliit na yung porsyento natin para sa corona ng Miss World. Ganun na talaga kaliit yun. Kumbaga parang delikado na or alanganin na tayo sa corona. Pero nandoon ako, may porsyento pa kasing natitira. Kaya habang nandiyan yung maliit na porsyento na yan at nakikita mo na may pag-asa pa ang Pilipinas na makarating sa dulo ng kompetisyon, kumapit ka doon. Kasi mas mahirap naman yung parang ang liit-liit na nga ng porsyento ay nawalan ka pa ng pag-asa. So, dapat kumapit ka doon sa natitirang porsyento. Kasi hindi natin alam. Sabi nga ni Miss Gloria Diaz, ang kandidata dapat laging may swerte at saka destiny niya to. Swerte kasi ayun yung magdadala sa kanya patungo sa destiny. And then hindi natin alam. Baka mamaya, ang eksena pala dito ni Krishna ay pasabog pala pagdating sa coronation night. Kaya keep going lang. Oo. So maliit yung porsyento pero umaasa ako na hindi siya may El Tocuyo. Umaasa ako na kaya niya tungtong sa top 5. So sana swertehin makarating sa top 2 pero doon na nga yung ang liit ng porsyento. Kasi kung iisipin mo si India at saka si Indonesia, kung i-base natin yung mga nakuha nilang posisyon para sa mga challenge na to, talagang lumalamang sila. Lumalamang sila ng todo-todo. Pero sabi ko nga, kung sa top 5, parang feeling ko kaya pa rin ako mag-top 5. Ganon. Kasi kung titignan mo, si Oppo, ganun din yung eksena eh. Si Oppo nga mas nakakatakot din kasi baka tuluyan na siyang mawala din talaga sa eksena katulad ni Krishna. Kasi ang eksena na dito ay si Indonesia, si India. Sila na yung nagli-lead talaga sa lead board. Pero depende kasi pag tumingin ka rin naman sa social media, parang
ang nakikita mo pa rin na standout ang beauty pa rin ni Miss Philippines. Ganon. Pero hindi ko lang alam kung saan makakarating si Miss Philippines. Depende na yan kay Madam Julia. So siguro naman, Madam Julia, alam mo na marami na nagagalit sa iyo mga Pilipino. Baka tuluyan ka nang mawalan ng eksena sa Miss World Philippines, di ba? Kasi nga sa ganyang sistema, medyo para ang hirap. Kawawa naman yung mga pinapadala natin dyan. Kasi parang feeling ko, hindi nila napapansin talaga ng bonggang-bongga. But tignan natin, malay naman natin. Wala namang mali kay Chris na sa mga ipinakita niya sa competition, kundi ginagalingan pa nga niya. Kaya lang parang ang hirap ng laban dito ni Chris na kasi bukod doon sa pinapatunayan niya na yung sarili niya sa organization, pinapatunayan pa niya yung sarili niya sa atin, lalo na sa mga basher. Kaya parang ang bigat siguro talaga ng dinadala ni Krishna. Pero pag tinitignan mo naman siya everyday, laban na laban lang. But positive yung nakikita ko sa kanya, hindi siya nawawala ng pag-asa at talagang nilalabanan niya pa rin ang bawat eksena. So, tingnan natin. So, ayun nga, congratulations kay Indonesia dahil siya ang nanalong Beauty with a Purpose. Nagulat ba kayo? So, yun. Para kasi dito kasi sa laban na to, may kinikilingan talaga sila. Alam nyo, sa totoo lang, pwede nga manalo si Krishna ng top model eh. Kaya lang parang ang nangyari, hindi naman siya type ng mga ano. Saka tingnan mo, in-eksena nila, si Australia, ano ba yun? Sino ba yun? New Zealand at saka India. Nakakagulat na parang talagang nilaglag nila si Philippines. Actually, pwede nga yung si India at saka si Philippines eh. Kaya lang kasi kung pipiliin talaga nila si India para manalo dito sa top model na to, ma-push lang ng India na makapasok to sa semifinals, eh, ganun na. Kaya ako naman, minsan iniisip ko din na parang baka naman kasi may nakalaan para kala Chris na sa dulo ng competition. And then, ayun, supportahan pa natin sa multimedia. Sana matulungan natin siya doon sa mga boto, di ba? So, nasa pang-apat na siya. Nangunguna si Thailand. Batin na natin. Ay nako, good luck! Good luck sa atin at good luck kay Chris na. So, laban lang, support lang Philippines. Sa ngayon, tingnan pa natin kung ano pa yung mga pwede pang mangyari dito sa Miss World at abangan na lang natin siguro talaga sa Saturday kung ano ang patutunguhan ng pambato natin sa competition na to. So yon, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. Yun na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!